Hello everyone, my name is Rodel Savales, 45 years old. Cook ko sa kanila ni Pastora. Before po ako napunta sa kanila ni Pastora, ikukuwento ko lang po, December 24, 2022, wala na po akong trabaho noon kasi nanganak po ako sa bunso ko. Nung time na yon, grabe ang pandemic noon. 2023, January daw, mag face-to-face na. Ngayon na problema ako kasi yung anak kong panganay may tuition sa school. Yung isa ko ding anak, college din, medyo malaking budget ang kailangan para sa kanila. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako na makahanap ng trabaho. Kahit anong trabaho, Lord, tatanggapin ko para sa pamilya ko. Dalhin mo ako sa kung saan ako nararapat. Di biglang pumasok sa isipan ko si Ate Belen. Kasi si Ate Belen nagpunta sa amin, kailangan daw sa amo niya ng kasama. Din tinawagan ko si Ate Belen. Tulungan mo naman ako makapagtrabaho kasi kailangan ko talaga. Din sabi na Ate Belen, dahil sigurado ka ba? May kailangan kami dito, iba. Hindi katulad ng dati mong trabaho. Sabi ko, okay lang te. Basta may sahod ako, may matanggap ako para sa mga anak ko. Then pumunta ko kay Pastora, dinala ko ni Ate Belen para kausapin ako tungkol dun sa trabaho. Nung January na yon, nag-start ako hanggang dumating yung first Sunday. Sabi pala ni Pastora, tinanong ako kung anong religion ko. Sabi ko, Catholic po. Okay lang ba sa'yo na dito ka sa amin, born again Christian? Sabi ko, wala pong problema, ma'am. Nung January 2023, first Sunday ko pong pag-attend dito. Nung nag-worship na yung title nung kanta is House of Miracle, grabe yung nararamdaman ko na yung goosebump, parang natak yung tainga ko, pati buko, parang dinala ako sa napakataas lugar na ko maintindihan. Nung nasa Catholic po ako, ang dami-dami kong problema, ma-family, financial, sa mga kapatid ko, sa parents ko na may nangyayari na hindi magaganda, lalo na sa mother ko. Namatay na walang ustisya. Pinagmumura po yung mga tao na gumawa na yun. Katoliko pa ako noon, pero pagpasok ko dito, grabe, hindi ko alam. Dito, pag tuwing magsisimba, magcha-church dito, unti-unti ko yung nararamdaman na yung pag sinasabing magpatawad, lahat pakawalan, yung mga problema, yung mga hinanakit, lahat as in, pakawalan mo sa buhay. Dahil kung hindi mo yan pakawalan, yan yung bandage ng kahirapan sa buhay. Dumating yung time na may isang event dito, nagsasabi yung may verse na tinanong ni Pedro si Jesus, ilang beses magpapatawad sa kapwa. Ang sabi ni Jesus kay Pedro, 70 times 7 kang magpapatawad sa kapwa mo. Kasi yun, umpisa nun, yung ang gaan na ng pakiramdam, hindi na kami kukulang ng pera. Yung bandage na sinasabi sa buhay, pinakawalan ko na po. Thank you Jesus na dito niyo po ako dinala sa Wisdom Church of Manila. Natututo po ako dito. I-accept po yung natututo po akong word na dati binabasa ko lang na hindi ko naintindihan. Napakinggan ko po at ina-apply ko po sa sarili ko. Kahit hindi po ako perfecto, pero ina-apply ko na po dahil kayo po ang lahat na nagbibigay sa akin ng buhay, sa pamilya ko po, sa akin, sa lahat-lahat po. Kung hindi po dahil sa Jesus, wala pa ako dito ngayon. At hindi po mabubuo ang pamilya ko na masaya. Yun po ang na-share ko sa inyo. Punta po tayo sa Wisdom Church of Manila. Every Sunday po, 2 to 4 p.m.